Tumatak sa ating kasaysayan ang Maguindanao Massacre na kumitil sa halos 60 tao kung saan karamihan dito ay mga mamamahayag at kababaihan. Ating pong balikan ang naturang karumal-dumal na krimen at ang aral na dala nito sa ating bansa. Narito ang report ni Bench Bondo. Ang laban ng politika at mangudadato naging daan sa pagdanak ng dugo at pagbuwis ng buhay ng marami sa lalawigan ng Maguindanao. Umaga ng November 23, 2009, tinahak ng convoy sa kayang ilang mga kamag-anak ni Buluan Vice Mayor Ismael Toto Mangudadato ang daan patungong opisina ng COMELEC sa Sharif Agwak upang magsumite ng kandidatura sa pagkagobernador ng Maguindanao sa 2010 elections. Kinakatawan si Mangudadato ng kanyang asawa at ilang kamag-anak. Kasama rin sa convoy ang ilang mamahayag upang mag-cover sa Mala David at Goliath na tapatan sa halalan doon. Ayon sa mga ulat, nag-imbita ng mga media ang mga mangudadato sa pag-aakalang mapoprotektahan ng presensya nila ang nasabing aktibidad. Ngunit ang inaakalang ligtas na paglalakbay sa Kapitolyo ng lalawigan naging kalunos-lunos na biyahe patungong huling hantungan. Hinarang ng nasa 100 armadong mga tauhan di umano ng mga ampatuan ang convoy. Walang awang pinahirapan at pinaslang ang mga biktima. Ang ilan sa kanila, partikular ang mga kababaihan, ginahasa bago tuluyang paulanan ng bala, habang ang ilan tila mga hayop na pinugutan pa. Tinangkang itago ng mga salarin ng krimen nang ilibing nila ang mga bangkay at ang mga sasakyan ng mga ito gamit ang isang backhoe. Disyembre 2009, isinailalim ang Maguindanao sa batas militar upang mapabilis ang Sa loob ng panahong ito, na-recover ang ilang matataas na kalibre ng armas na pag-aari ni Andal Ampatuan Jr. Enero 2010, sinimulan ng paglilitis sa kaso sa Quezon City Regional Trial Court Branch 221 sa sala ni Judge Jocelyn Solis Reyes. Hunyo 2011, ikinulong si Andal Ampatuan Sr. sa isang maximum security prison 18 buwan matapos siya at ang iba pang hinihinalang sangkot ay arestuhin ng mga otoridad. Nobyembre 2011, 2 taon matapos ang krimen, kinasuhan ng mag-amang Ampatuan na sina Andal Sr. at Andal Jr. kasama ang 100 iba pa sa kasong pagpatay. Ang media tuloy ang pagsigaw ng katarungan para sa kanilang mga kabarong ang mga tinig ay habang buhay ng binusalan. Simula 2011, idineklara ang November 23 bilang International Day to End Impunity o ang kawalan ng hustisya para sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. 4 na taon na ang nakalipas. 58 mga biktima, 32 sa kanila mga miyembro ng media. Halos 200 mga salarina sa kasalukuyan, ang marami sa kanila ay pinaghahanap pa. Higit 700 mga mosyon at apel ang isinampa sa hukuman mula sa parehong panig. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, nakapanlulumong tila napako na sa mga estadistikang ito ang usad ng Maguindanao Massacre. Dahil ni isa, wala pang nananagot sa pinakamalagim na pangyayari sa kasaysayan ng pamamahayag sa bansa. Ang resulta, hustisyang mailap para sa mga biktimang nilagutan ng buhay at pangarap. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bench Bondok, sama-sama sa pagbangon.